Hindi pa maituloy ng pamunuan ng MRT o Metro Rail Transit ang pagbili ng mga bagong bagon o tren. Pansamantala kasi itong ipinatigil ng korte dahil sa petisyon ng isang pribadong kumpanya. Malaki sana ang may tutulong ng mga bagong bagon para guminhawa ang biyahe sa MRT. May report si Sherry Ann Torres. Tuwing rush hour, normal na ang unahan at balyahan ng mga pasahero ng MRT. Sa sobrang siksikan, halos magkapalit na nga ng mukha ang mga pasahero. Pero mukhang matatagalan pa raw bago matapos ang kalbaryong ito ng suki ng MRT. Hindi pa raw kasi maituloy ng MRT Authority ang plano nitong pagbili ng 48 na bagong bagon dahil sa ibinabang temporary restraining order ng Makati Regional Trial Court base sa inihaing petisyon ng isang pribadong kumpanya. Ito ang sinabi ng DOTC at MRTA sa pagdinig ng House Committee on Transportation kanina. We received the order on February 3, 2014, restraining the DOTC from performing any and all acts related in any manner to its procurement of additional LRVs for the MRT-3 and from committing any act tending to usurp and violate the rights of the MRTC. Ang 48 bagon na planong bilhin ng MRTA sa winning bidder na Dalian Locomotive and Rolling Stock Company na mula sa China, nasa $1.89 million ang isa, sabi ni MRTA General Manager Alvi Tangcol. May 73 na bagon ang MRT sa ngayon, pero 72 lang ang gumagana. Kaya't inaasahang malaking tulong daw sa mga pasahero ng MRT kung may 48 bagon pa ang madadagdag. Lahat po ito are 13 years old at alam naman po natin kapag ang equipment matanda na, it will be prone to breakdowns. We have to handle these 5 major issues. Number 1, the overcapacity of passengers. Second, the waiting and the queuing time in the stations. Third, the breakdown of the facilities considering of their old age. Fourth, the occurrence of petty crimes. And number 5, handling of passenger complaints. Sabi ni Vitangcol, mas maayos sana ang operasyon ng MRT kung hindi sila nakataling bayaran ang 5.5 billion pesos na equity rental payment taon-taon hanggang sa 2024. Sa pribadong kumpanya na pinagkunan nila ng naturang mass transport system. Labas pa dito ang 2.1 billion pesos na operating expenses, gayong nasa 2.13 billion pesos lang kada taon ang kita ng MRT. Tumanggi naman pag-usapan ni Vitangcol ang nakabimbing taas pasahe sa MRT. Department of Finance at DOTC na lang daw ang pwedeng sumagot tungkol dito. Itinakda naman ng Light Rail Transit Authority ang June 2017 bilang target date para sa operasyon ng LRT-1, Cavite Extension Project na isang public-private partnership program. Kapag nagkataon, may tren na mula Baclaran hanggang Bacoor. Magkakaroon daw ito ng 8 istasyon mula sa Baclaran sa Parañaque, dadaan sa Las Piñas at magtatapos sa isang bahagi ng Bacoor, Cavite at may habang 20.7 kilometers. Sherry Ann Torres, GMA News.